Daddy, gusto ko na talagang bumalik dyan sa Maynila. Bakit ba kasi ako ang napili mong mag-manage ng resort natin dito sa Bukidnon? Pwede namang si Nathan Rivera o kaya naman si Chloe Rivera ang mag-handle nito, reklamo ni Astro na may halong inis habang nakakunot ang noo. Halata sa kanyang boses ang kawalang gana at pagkadismaya. Hindi pa man natatapos ang araw, gusto na niyang iwan ang probinsya at bumalik sa buhay lungsod na kanyang kinasanayan. Ngunit hindi ito pinalampas ng kanyang ama. Wala ka pang isang araw dyan, gusto mo na agad bumalik. Kaya nga ikaw ang pinili ko para tumano ka naman. Puro nightlife at kalokohan ang inaatupag mo sa Maynila. Saan ka ba nagmana, bata ka? Palagi mo nalang pinapasakit ang ulo namin ng mommy mo. At isa pa, napaka-playboy mo pa, galit na sermon ni Robert Carter habang nakatingin ng matalim sa anak. Sorry na, Daddy. Pangako, magbabago na po ako. Hindi na ako playboy, no. Kasalanan ko bang maraming babae ang naghahabol sa akin? Pero, Daddy, hanggang kailan ba ako dito? Sagot ni Astro habang sinusubukang magpaliwanag, ngunit halata ang pagmamaktol sa kanyang tono. 5 buwan, Astro. 5 buwan kang mananatili dyan. Kapag natapos na ang panahon mo, si Chloe Rivera naman ang papalit sa'yo. Parang binagsakan ng mundo si Astro matapos marinig ang sinabi ng kanyang ama. Bumagsak ang kanyang mga balikat sa bigat ng desisyon. Buhay nga naman, bulong niya sa sarili. Habang iniisip ang kanyang kapalaran, napaisip si Astro tungkol kay Nathan Rivera na maswerte namang na-assign sa kumpanya nila sa lungsod. Naiinggit siya sa kapatid na tila mas malapit sa mga magulang nila. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng husto, narinig niya muli ang sunod-sunod na sermon ng kanyang ama. Parang bigla siyang nabingi sa dami ng bilin at paalala. Sa halip na magmukmak sa opisina, nagpasya siyang lumabas at maglibot sa kanilang resort. Napakaganda ng lugar, mala-paraiso ang tanawin, at kahit hindi peak season, puno pa rin ang kanilang villa ng mga turista. Habang naglalakad, napansin niya ang isang grupo ng mga babae malapit sa pool. Ang ganda mo talaga, Inday Sofia Bennett. Ganyan dapat ang mga suot mo, bes. Ang hot mo tingnan, very Latina ang dating. Bagay na bagay sa morena mong kutis, ani Belle habang pinupuri ang kaibigan. Napalingon si Astro sa direksyon ng boses at tila biglang bumagal ang oras. Para bang nasa eksena siya ng pelikula, at ang paligid ay naging slow motion. Napanganga siya sa ganda ng dalaga. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ni Leo Torres, isa sa matagal ng empleyado ng resort. Ah, oo naman, sagot ni Astro, wala sa sarili. Mang Leo, kilala mo ba ang magandang binibini na iyon? Yung matangkad at mornang dalaga na nasa dulo ng pool. Abay, oo naman, sir. Sikat ang batang yan dito. Si Sofia Bennett, anak ni Victor at Isabella Cruz. Bukod sa maganda, mabait pa. May apartment silang pinaparentahan dyan sa unahan. Napangiti si Astro ng may halong interes. Mang Leo, huwag kang maingay, ha? Atin-atin lang ito. Huwag mo rin akong tawaging sir, kapag may ibang tao. Sabihin mo na lang na bago akong empleyado dito. Maliwanag ba? Mabilis namang tumango si Leo at nagkunwaring sinizipper ang bibig. Mukhang matatagalan nga si Astro sa Bukidnon. Sa unang pagkakataon sa 25 taon ng kanyang buhay, may isang babae na nakakuha ng kanyang buong atensyon. Hindi siya makapaniwala na ang isang simpleng dalaga ay kayang baguhin ang kanyang pananaw. Agad siyang bumalik sa kanyang villa upang magpalit ng damit. Ayaw niyang mapagkamalang turista dahil sa mamahalin niyang kasuotan. Kailangan niyang magmukhang isa sa mga empleyado upang maisakatuparan ang kanyang plano. Sa isip niya, mukhang magiging interesante ang 5 buwan ko dito. Excuse me, sir, baguhan ka ba dito? Ngayon lang kasi kita nakita, bati ni Belle sa binata, may halong ngiti at pagkausisa sa boses. Opo, ma'am. Bago lang po ako dito. May ipapagawa po ba kayo sa akin? Magalang na sagot ni Astro habang pasimpleng sumusulyap kay Sofia Bennett, na tahimik na nakatayo sa di kalayuan. Ah, wala naman. Napansin lang kita kaya kinausap kita, sagot ni Belle na tila hindi mapigilan ang kanyang interes. HYYY, Belle. Halika na nga dito. Nakakadistract ka sa trabaho ni Sir. Sabay hila ni Sofia Bennett sa kaibigan papunta sa kanilang cottage. Pasensya na po sa abala, sir, dagdag niya, na may bahagyang pagkamahiyain sa tono.
Napataas naman ang sulok ng labi ni Astro habang pinagmamasdan ang dalawang dalaga na papalayo. Sinundan niya ng tingin ang mga ito hanggang sa mawala sila sa kanyang paningin nang tuluyang pumasok sa loob ng cottage. Sa kanyang isipan, isang tiyak na plano ang nabuo. Ang ganda niya talaga. Magiging akin ka rin, Sophia Bennett, bulong niya sa sarili. Ang hindi niya alam, kanina pa pala siya pinagmamasdan ni Sophia Bennett. Napakunot ang noo ng dalaga nang mapansin niyang tila may sinasabi si Astro sa sarili. Ang isa, gwapo sana kaso mukha namang may sabit sa utak. Sayang, panira ka talaga ng diskarte, Sophia Bennett, naisip niya, pilit inaalis ang kakaibang impresyon sa binata. Samantala, nagtatampo naman si Olivia Harper, ang kaibigan ni Sophia. Ba't ba kasi hinayla mo ako agad? Ay, tuloy. Hindi ko natanong yung pangalan ng poging yun, reklamo niya habang nakasimangot. Napailing na lang si Sophia, iniisip kung paano niya mapapaliwanag sa kaibigan na hindi lahat ng gwapo ay dapat agad lapitan. Ito talagang si Olivia, walang santo basta makakita ng gwapo. Go agad, bulong niya sa sarili, napapailing habang iniisip ang walang takot na personalidad ng kaibigan. Sa kabilang banda, si Astro naman ay nagtipon ng lahat ng empleyado ng resort upang magbigay ng malinaw na tagubilin. Bawal niyo pong sabihin sa iba na ako ang anak ng may-ari ng resort na ito. At huwag niyo rin akong tawagin na sir kapag may ibang tao. Itrato niyo lang ako na parang normal na katrabaho. Ayoko ng special treatment, maliwanag ba, aniya, seryosong nakatingin sa mga empleyado. Yes, sir, sabay-sabay na sagot ng mga empleyado, na halatang nagulat sa kanyang mga bilin. Okay, back to work. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Huwag niyong kalimutan na ngumiti ng hindi plastic at tratuhin ang mga customer ng maayos. Haba niyo rin ng pasensya, lalo na kung may mga taong hindi maganda ang ugali, dagdag niyang paalala, na may halong ngiti upang maibsan ang tensyon ng mga empleyado. Pagkatapos ng maikli ngunit makahulugang meeting, agad niyang tinawagan ang kanyang ama upang magbigay ng isang nakakagulat na balita. Ano na naman ba ang sasabihin mo, Astro? Don't tell me gusto mo na talagang umuwi. Kung yan ang sasabihin mo, ibababa ko na to, sagot ni Robert Carter, halatang inis na agad sa kanyang anak. Daddy naman, may iba akong pakay sayo. Gusto ko lang ipaalam na nagbago na pala ang isip ko. Wala na akong balak bumalik dyan sa Maynila. I just realized na mas maganda pala ang buhay dito sa countryside, peaceful, sariwa ang hangin, at malayo sa polusyon. Tsaka baka minsan lang ako tumawag sa inyo nila mommy kasi magiging busy na ako dito, sagot ni Astro, may halong kaseryosohan at kasiyahan sa boses. Ilang beses napakurap si Robert Carter sa kanyang narinig. Ano kaya ang nak-a ng anak ko at bakit ganito ang pinagsasasabi niya? Astro, nabagok ba ang ulo mo? Hoy, sino ka? Ilabas mo ang anak ko. Nasaan siya? Ibalik mo siya sa amin, hysterical na wika ni Robert Carter sa kabilang linya. Napatawa na lang si Astro, iniisip kung paano niya mas mapapatunayan sa ama na seryoso siya sa desisyon niyang manatili sa Bukidnon. Napapailing na lang si Astro habang pinapahid ang malamig na tubig sa kanyang mukha, pilit na itinatago ang ngiti sa labi. Daddy naman, para kang bata kung mag-alala. Tsaka baka naman next year, may asawa na ako at anak, magiging lolo ka na, masiglang sabi niya, na may halong biro ngunit may bahid ng seryosong pananabik. Ngunit mabilis ang sagot ng kanyang ama, na may halong pag-aalala at paninita. Sus, kung ano-ano na naman ang sinasabi mo, Astro. Kaya pala gusto mong tumira dyan, no? Dahil may natitipuhan ka na naman. Siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng iskandalo dyan, ha? Abay malilintikan ka talaga sa akin, Astro, sinasabi ko sa'yo. At tandaan mo, ang mga babae dyan, hindi pareho ng mga babae dito. Kaya good luck na lang kung may liligawan ka. Huwag kang magpapaiyak ng babae, ha? May kapatid kang babae, si Chloe. Isipin mo muna siya bago ka gumawa ng kalokohan. Napahinga ng malalim si Astro, pilit na nilulunok ang sermon ng ama. Si Daddy talaga, walang moral support. Pero good boy na ako, Dad. I'm a man now. Hindi na ako gagawa ng mga bagay na pagsisisihan ko. Natuto na ako sa mga pagkakamali ko noon. Kapag sinabi kong seryoso ako, seryoso talaga ako. O siya, ibababa ko na to, magtatrabaho na ako.
Pakibati na lang si Mom, si Nathan Rivera, si Chloe Rivera, at si Ashton. Sabihin mo sa kanila na miss ko na sila. Syempre, accept sa'yo, Daddy. Hindi kita na-miss kasi araw-araw mo na lang akong sinisermonan. Tumawa siya ng bahagya bago tuluyang ibaba ang tawag. Kinabukasan, maagang pumunta si Astro sa apartment nila Sofia Bennett upang mag-inquire. Hindi na siya nag-aksaya ng oras dahil alam niyang kailangang kumilos agad. Paano nga ba siya magpapapansin kay Sofia kung hindi sila nagkikita araw-araw? Hindi naman kasi palaging pumupunta ang dalaga sa kanilang resort. Pagdating niya sa harap ng bahay nila Sofia, hindi niya inaasahan ang eksenang sumalubong sa kanya. Nakita siya ni Sofia habang umiinom ng juice. Napamulagat ang dalaga, muntik nang may buga ang iniinom. Para itong nakakita ng multo. Lihim siyang napangiti habang pinapanood ang reaksyon nito. Samantala, si Sofia naman ay palihim na tiningnan ang sarili, sinuri kung maayos ba ang kanyang suot. Ngunit nang mapagtanto niyang mukha siyang nanay sa kanyang simpleng ayos, dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay. Ma, may tao sa labas. Kayo na lang po ang mag-entertain, sigaw niya bago tuluyang pumasok sa kanyang silid, pilit na itinatago ang pamumula ng kanyang mukha. Naiwan namang nakanganga si Astro sa harap ng bahay. Napakamot siya ng ulo, hindi alam kung matatawa o may ilang. Sa gilid ng bahay nila Sofia, naroon ang apartment na pinaparentahan nila. Agad siyang nagayos ng postura nang makita niya ang ina ng dalaga, si Isabella Cruz, na lumabas upang siya'y kausapin. Magandang umaga po, ma'am, magalang niyang bati. Nais ko po sanang mag-inquire kung may available pa po kayong apartment. Ngumiti si Isabella, halatang natuwa sa maayos na pag-uugali ng binata. Meron pa, ay ho. Ikaw lang ba mag-isa o kasama mo ang pamilya mo? Ako lang po, ma'am, sagot niya nang may ngiti. Magkano po yung renta? 3,500 pesos, plus 2 months deposit. May sariling water at electric meter. Basta wala kang masyadong appliances, mababa lang ang babayaran mo sa kuryente. Pero teka, taga saan ka ba? Ngayon lang kita nakita dito sa lugar namin. Bagong solta ka ba? Taga Maynila po ako, ma'am. Bago lang po ako dito, pero huwag po kayong mag-alala. Mapagkakatiwalaan naman po ako. Kinuha niya ang wallet at inilabas ang pera. Kung magbabayad po ako ngayon ng 3,500 plus 2 months deposit, pwede na po ba akong lumipat mamaya? Napangiti ang ginang sa bilis ng usapan. Oo naman. Ipapalinis ko na rin ang apartment na lilipatan mo. Pero hindi mo ba titignan muna? Hindi na po, ma'am. Ito nga po pala yung bayad ko. Aniya, sabay abot ng pera. Lucas Rivera po ang pangalan ko. Sinadya niyang gamitin ang apelyido ng kanyang ina upang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang anak mayaman. Gusto niyang maging simple at low-key ang buhay niya dito sa Bukidnon. Sa kabilang banda, hindi napigilan ni Sofia Bennett na ibahagi agad sa kanyang kaibigan ang balita tungkol sa lalaking nakausap ni Olivia Harper kahapon. Halata ang kislap ng intriga sa kanyang mga mata habang ikinukwento ang bagong nangyari. Talaga, nandito siya kanina. Halos tumili si Bella habang dali-daling pumunta sa bahay ni Sofia para makichismis. Subalit, sa kanyang pagkadismaya, wala na roon ang binata. So, anong meron? Bakit siya nandito? Tanong ni Bella na puno ng excitement. Magre-rent siya ng apartment dito, sagot ni Sofia habang tinutulungan ng kaibigan na maglagay ng mga gamit sa mesa. Hindi na nga niya tinignan yung unit. Basta binayaran na lang niya agad. Kaya tuwang-tuwa ngayon si Mama kasi may dagdag na pera na naman siya. Napangiti si Bella, halatang may balak na namang kalokohan. Gusto mo kaibiganin natin siya, Sofia? O kaya airto ko siya sa'yo? Taken na kasi ako, kaya hindi na ako pwedeng lamandi. Hoy, Bella, anong pinagsasabi mo? Baka marinig ka pa nila Mama at Papa, sagot ni Sofia, halatang naiinis ngunit natatawa rin. Tsaka, kailan ka pa nagkaroon ng jowa? Sa pagkakaalam ko, single ka naman, eh. Ngumisi si Bella at tumikim. Meron kaya, hindi ko lang sinasabi sa'yo. Kagabi lang siya nanligaw, sinagot ko na agad. Ayoko nang magpakipot, no. At baka bigla pa siyang mawala. Naka-jackpot na nga ako kasi mayaman yung boyfriend ko at may sasakyan. Hindi siya gwapo, pero okay lang. Pagtiyagaan na lang, at least may pera. Napailing na lang si Sofia at sumang-ayon na lang sa kanyang kaibigan. Kahit na minsan ay may pagka-flirty si Bella,
Alam niyang hindi ito pumapatol sa mga lalaking may sabit na. Matapos ang kanilang mahabang kwentuhan, tinulungan siya nito na maglinis ng apartment na lilipatan ni Astro. Samantala, si Astro naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Habang nagpapahinga saglit, napasilip siya sa bintana. Doon niya nakita si Sophia Bennett. Para bang tumigil ang oras. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, tila ba may kakaibang enerhiyang damaloy sa kanya. Bigla siyang natauhan nang may kumatok sa kanyang pintuan. Mahina niyang sinampal ang kanyang sarili, pilit na pinapakalma ang sariling damdamin. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Sophia, may dalang ngiti na tila ba kayang tunawin ang kanyang kaba. Good evening, bati ng dalaga, kasabay ng pag-abot ng isang supot na may lamang pagkain. Ako nga pala si Sophia Bennett, anak ng may-ari ng apartment na inuupahan mo. Pinapabigay pala ni Mama. Good evening, sagot ni Astro na halatang kinakabahan. Astro nga pala, pakisabi sa mama mo, maraming salamat sa ulam. Nag-abala pa siya, ngumiti si Sophia. You're welcome. Sana magtagal ka dito. Kung gusto mong kumain ng barbecue, punta ka lang sa tindahan ko. Nagbebenta din kasi ako ng barbecue at fishball bukas. Pupuntahan kita sa tindahan, Sophia Bennett, sagot ni Astro, may halong kaba at pananabik. At sa sandaling iyon, para bang may nabuo ng koneksyon sa pagitan nila, isang simula ng kwento na puno ng posibilidad at damdaming hindi inaasahan. Pagkaalis ng dalaga, hindi niya napigilan ang sarili. Isang mahina ngunit puno ng emosyon na tili ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Agad siyang napaupo sa sahig, nagpagulong-gulong pa habang mahigpit na yakap ang una na tila ito ang tanging makakapigil sa bugso ng kilig na umaapaw sa kanyang dibdib. Isang simpleng pag-uusap lamang iyon kasama ang kanyang iniidolo, ngunit para bang siya na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Paano na lang kaya kung maging malapit kami sa isa't isa, tanong niya sa sarili habang nakangiti. Baka hindi ko nakayanin, baka himatayin na lang ako bigla sa kilig. Kinabukasan, bago pa man magbukas ang tindahan ng dalaga, naroon na siya, nakatayo sa harapan nito na tila ba isang batang sabik na naghihintay ng regalo. Nang buksan ni Sophia Bennett ang pinto, halos matanggal ang antok nito sa gulat. Good morning, Astro. Ang aga mo naman atang nagising. Anong oras ba ang pasok mo dyan sa resort? Tanong niya, habang pinipilit itago ang kanyang pagkabigla. Good morning din, Sophia Bennett. Alas 7:30 pa ang pasok ko. Ikaw, anong oras ba nagsisimula ang tindahan mo tuwing umaga? Sagot ni Astro na may ngiti sa labi, ang mga mata nito ay tila nagniningning sa liwanag ng araw. Alas 5:30, sagot ng dalaga. Napatingin siya ng mabuti kay Astro at hindi napigil ang mapansin ang makinis at maputing balat nito. Ang puti mo, nakakahiya namang tumabi sa'yo. Ngunit sa halip na tumawa, seryoso ang sagot ng binata, bakit ka naman mahihiya? Ang ganda nga ng kutis mo, bagay na bagay sa'yo. Bigla siyang nahiya, sanay na siyang pinupuri ng ibang lalaki, ngunit kakaiba ang dating ng mga salita ni Astro. Ang simpleng papuri nito ay tila may kakaibang init na tumagos sa kanyang puso. Agad siyang umiwas ng tingin, pilit na pinipigilan ang namumuong ngiti sa kanyang mga labi. Ano nga pala ang bibilhin mo? Tanong niya upang maiba ang usapan. Napansin niya ang mangkok na hawak nito. Oh, dala mo pala yung mangkok ni Mama. Ngumiti si Astro, bahagyang napakamot ng ulo. Ngayon ko lang napansin. Isang coke, 2 itlog, isang sibuyas, at mantika. Pero ang laki ng pera ko eh. Wala ka bang panukli sa 1,000? Napailing si Sophia. Nako, wala akong panukli dyan. Ang laki naman kasi ng dala mong pera. Okay lang, sagot ni Astro na may casual na tono. Keep the change na lang Ang ibig kong sabihin, dyan na lang muna ang sukli ko. Babalikan ko na lang mamaya pagkatapos ng trabaho ko. Napakamot ulit siya ng ulo, tila ba nahihiya. Pasensya na, puro kasi buo ang pera ko. Mabuti na lang at nag-withdraw ako ng marami bago pumunta dito sa probinsya. Pag-uwi ni Astro sa kanyang apartment, agad siyang nagluto ng agahan. Marunong naman siyang magluto, kaya't mas pinili niyang dito na lang kumain sa halip na sa restaurant ng kanilang resort. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na pwede naman siyang kumain doon kung tinatamad siyang magluto, ngunit mas gusto niyang mag-relax sa tahimik na apartment.
Samantala, sa tindahan, napansin ni Aling Sylvia ang kakaibang sigla ni Sofia. May bago pala kayong tenant, Sofia. Nako, ang gwapo tapos ang puti pa niya. May kasama ba siyang babae? Tanong ng ginang habang nakangiti. Wala po, Aling Sylvia, sagot ni Sofia. Bakit nyo naman po natanong? Huwag mong sabihing bet mo yung bago naming tenant, biro ni Sylvia, kasabay ng malakas na tawa. Nako, hindi kanya papatulan, Sofia. Grabe naman kayo, Aling Sylvia, sagot ni Sofia habang umiiling. Alam kong age doesn't matter, pero hindi ko trip pumatol sa mas bata sa akin. Kapag single pa siya, irereto ko siya sa anak ko para magtuloy-tuloy na ang magandang lahi namin. Mukha naman siyang mabait at masipag eh. Morena ang tipo niyang babae. Ngunit mabilis na sumagot si Sofia. Aling Sylvia, huwag na kayong umasa na magugustuhan niya si Darlene. Tsaka may boyfriend na kaya yung anak niyo. Tinitigan siya ni Sylvia nang may halong duda. May gusto ka sa bago niyong tenant, no? Ikaw ha, may foreigner ka na ngang manliligaw, kaya mag-stick ka na lang doon. Ipaubaya mo na yung binatang yun sa anak ko. Napailing si Sofia. Aling Sylvia, hindi ko nga gusto yung foreigner na yun. Pangit na nga ang ugali, pangit pa ang mukha. Double kill. Naging usap-usapan na sa barangay ang tungkol sa Amerikanong manliligaw ni Sofia. Ngunit hindi niya ito pinapayagang manligaw dahil hindi niya gusto ang lalaki. Mabuti na lang at bumalik na ito sa Amerika, at umaasa siyang hindi na ito babalik pa. Pagsapit ng hapon, abala na si Sofia sa pag-aayos ng kanyang mga panindang barbecue, isaw, fishball, hotdog, kwek-kwek, at iba pa. Bata pa lamang siya ay sanay na siyang magtinda at hindi kailanman nahiyang maghanap buhay. Malaki rin ang kinikita niya araw-araw, kaya't hindi siya nagrereklamo. Habang abala siya sa pagtitinda, biglang lumapit si Astro. Ang dami mong customer. Tulungan na kita dyan, alok nito na may ngiti. Nako, huwag na. Nakakahiya naman. Saw, alam kong pagod ka sa trabaho mo kaya magpahinga ka na lang. Hindi. Okay lang ako na dito. Asikasuhin mo na ang iba mong customer. Thank you, Astro. Pagkatapos mo dyan, kuha ka lang ng barbecue or kung anong gusto mo sa paninda ko. Huwag mo nang bayaran para makabawi naman ako. Saw, you're always welcome, Sofia Bennett. Siya nga pala, may dala nga pala akong saging. Naparami ako ng kuha kaya sa inyo na lang itong 2 kilo ng saging. Hindi ko rin naman to mauubos lahat. Sayang naman kung mabubulok lang sa apartment. Nakasanayan na ni Astro na tuwing umuuwi siya galing sa trabaho ay palagi siyang may dalang saging at ibinibigay niya to kay Sofia Bennett. Palagi rin siyang bumibili ng barbecue para lang makasama niya ng matagalang dalaga. Makalipas ang 1 linggo ay naging malapit na sila sa isa't isa. Tuwing linggo, sinasama ni Sofia Bennett si Astro kapag bumibili siya ng mga stock niya sa tindahan. Walang kaalam-alam ang mga magulang niya na close na silang dalawa ni Astro. Mabait at palabiro kasi ang binata kaya mabilis niyang nakapalagayang loob ito. Sa totoo lang, crush niya ang binata subalit ayaw niyang ipahalata kay Astro na may gusto siya dito. Baka kasi bigla siyang layuan nito. Sofia Bennett, busy ka ba sa Sabado? Kung hindi, pwede ba kitang yayaing lumabas? Kinakabahan na tanong ni Astro sa dalaga. Hindi naman ako busy pero pwede bang sa unahan na lang tayo magkita? Oo naman. Walang problema sa akin yun. Mga 9:30 AM tayo magkita dyan sa unahan. Wear something na comfortable ka. May hinanda pala akong baon para sa'yo, pambawi ko yan sa'yo na sinamahan mo ako nung nakaraang linggo. Maraming salamat, Astro. Kinikilig naman na kinuha ni Astro ang puting lunchbox kay Sofia Bennett. Nagbago na tuloy ang isip niyang kumain sa kanilang restaurant. Nag-abala ka pa pero maraming salamat, Sofia Bennett. Paano ba yan? Aalis na ako. Kita na lang tayo ulit mamaya. Good mood at ngiti-ngiti si Astro habang nagtatrabaho siya sa kanyang opisina. Iba talaga ang epekto ng dalaga sa kanya dahil natapos niya lahat ng trabaho niya sa loob lamang ng 2 oras kaya naman lumabas muna siya saglit upang lumanghap ng fresh air. Habang nakaupo siya sa malaking duyan ay para siyang tandang ngumingiti mag-isa. Namumula pa ang 2 tenga niya at pisngi. Hindi alam ni Astro na nandito pala sa bukid noon si Era at Arbel. Nang makita nila kung nasaan ang kanilang kapatid ay dahan-dahan silang naglakad patungo sa kinaroroonan ni Astro. Bakit ang saya-saya ng beshi ko?
Tanong ni Arabel nang makarating siya sa likuran ng kanyang kapatid. Puwet ng kabayo, sigaw ni Astro. Surprise! Na-miss ka namin ni Kuya Nathan Rivera kaya binisita ka namin dito. Sabi ni Daddy, ayaw mo na raw bumalik sa Maynila dahil may kinababaliwan ka na raw dito. Pakilala mo naman sa amin, Kuya, sambit ni Arabel. Aba, saka na kapag naging kami na. Makikilala niyo rin siya pero hindi muna ngayon. Anong nangyari sa'yo, Nathan Rivera, at bakit ganyan yung itsura mo? Parang pasan-pasan mo lahat ng problema sa mundo. Huwag mo akong kausapin. Sana ako na lang ang pinadala ni Daddy dito. Mukhang relax na relax ka lang dito sa resort samantalang ako stress na sa kumpanya natin, nanlulumong sabi ni Nathan Rivera sa kanyang kapatid. Pinagtawanan naman ni Astro ang kanyang kapatid dahil miss na niya ang mga ito. Niyakap niya si Nathan Rivera at Arabel, hinalikan niya rin ang noo ang kanilang prinsesa. Actually, may bunso pa silang kapatid subalit nag-aaral pa ito kaya siguro hindi isinama ng dalawa. Bigla namang kumirat ang puso ni Sofia Bennett na makita niyang hinalikan ni Astro ang noo ng maputing babae. Kitang-kita niya kasi ang mga mata ng binata na mahal niya ang babaeng yun. Balak niya sanang dalhan ng merienda ang binata subalit hindi natuloy dahil sa nakita niya. Bago pa siya makita ng binata ay mabilis na siyang umalis sa kanyang pwesto at tumakbo pa uwi sa kanilang tahanan. Bigla tuloy siyang na-insecure sa kanyang sarili. Napagtanto niyang ang simple niya palang manamit tapos hindi pa siya naglalagay ng kolorete sa mukha kaya nagmumukha tuloy siyang muchacha ng babaeng mahal ni Astro. Ubas, bakit ang tamlay mo ngayon? May sakit ka ba? Tanong ni Olivia Harper sa kanyang kaibigan. Wala akong sakit. Tinatamad lang ako ngayon. Wala sa mood, sagot ni Sofia Bennett. Hoy, alam ko nakita ko si Astro kanina may kasamang magandang babae, mukhang yayamanin. Tapos ang kinis-kinis ng kutis, ang ganda-ganda niya pa. Mukhang naka-jackpot ang bago yung tenant. Alam mo, Olivia Harper, kung yan lang ang sasabihin mo sa akin, mas mabuting umalis ka na lang. Wala akong pakialam sa lalaking yun, nakakasira kayo ng araw, masungit na sabi ni Sofia Bennett at padabog na siyang pumasok sa loob ng tindahan niya. Nagkasalubong naman ang kilay ni Olivia Harper sa inasta ng kanyang kaibigan. Teka, nagseselos ba itong kaibigan niya? Mabilis siyang napatakip sa kanyang bibig nang mapagtanto niyang may gusto si Sofia Bennett kay Astro. OMG, I smell something fishy, Bes. Umamin ka nga sa akin, crush mo si Astro, ano? Huwag kang magsisinungaling, kilalang kilala kita, hindi na napigilan ni Sofia Bennett ang kanyang sarili at walang pagdadalawang isip na umiyak sa harap ng kanyang kaibigan. Labis talaga siyang nasaktan sa kanyang nakita kanina. Parang tinutusok ng karayom ang puso niya. Hindi niya kayang makitang may kayakap na ibang babae ang lalaking mahal niya. Akala niya ay simpleng paghanga lang ang nararamdaman niya para kay Astro subalit hindi pala. Oo na, may gusto na ako sa kanya, gustong-gusto ko siya, subalit mukhang may girlfriend na siya. Pero kung may girlfriend na siya, bakit palagi niya akong sinasamahan po ang linggo sa pag-GRR series? Binibigyan niya rin ako lagi ng saging tapos yung mga kilos niya parang nagpapahiwatig na gusto niya ako pero hindi naman pala. Nakakainis siya, paasa. Hayaan mo, Bes. Makakahanap ka rin ng lalaking hindi ka paasahin. Tsaka hindi naman si gwapo maputi lang, panlalait naman ito kay Astro. Hindi na muna umalis si Olivia Harper sa tindahan ni Sofia Bennett dahil kino-comfort niya muna ang kanyang kaibigan. Binigyan niya rin ito ng advice para makapag-move on na si Sofia Bennett kay Astro subalit mahihirapan itong kalimutan ng binata dahil araw-araw silang nagkikita. Gabi na nang umuwi si Astro sa kanyang apartment. Gusto pa sanang sumama ni Emily Rivera at Nathan Rivera sa kanya dahil gusto nilang tignan ang tinutuluyan niyang apartment subalit hindi siya pumayag. Baka kasi mabuking siya kaagad kapag sinama niya pa ang mga kapatid nito. Nang makita niyang close na ang tindahan ni Sofia Bennett ay bigla siyang nagtaka. Alas 6 pa lang kasi ng gabi at nakasirado na ang tindahan ng dalaga. Kinumusta niya ang dalaga sa text subalit hindi ito nagre-reply sa kanya. Ano kaya ang nangyari kay Sofia Bennett? Good morning, Sofia Bennett. Ang aga mo atang nagbukas ngayon. Masama bang pakiramdam mo kagabi kaya maaga kang nagsara? May bahid na pag-aalala sa kanyang boses nang tanungin niya ang dalaga. Good morning. Anong bibilhin mo? Cold na tanong ng dalaga sa binata. Kung wala ka namang bibilhin,
Pwede kain lumaya sa harapan ko. Busy ako ngayon at wala akong time makapag-usap sa'yo. Tsaka hindi pala ako available sa Saturday. Hayaan mo na lang yung mistisa mong girlfriend. Naguguluhan naman siyang napatingin kay Sofia Bennett. Sa pagkakaalam niya ay wala naman siyang girlfriend. Handa na sana siyang magpaliwanag subalit tinalikuran na siya ng dalaga kaya naman pumasok na lang siya sa loob ng tindahan nito. Madilim pa naman sa labas at hindi pa gising ang kanilang kapitbahay kaya walang makakakita sa kanya na pumasok sa bigla sa tindahan ni Sofia Bennett. Ay pala ka, anong ginagawa mo dito sa loob ng tindahan ko? Lumabas ka nga, taboy ng dalaga kay Astro. Ayoko, mag-usap muna tayo para hindi sa talikuran ulit ng dalaga ay kinorner niya ito. Wala akong girlfriend, Sofia Bennett, promise. Mamatay man ako ngayon. Sa tingin mo ba magpapapansin ako sa'yo kung taken na ako, sinungaling? Ano yung nakita ko kahapon? May kayakap kang maputi at magandang babae, hinalikan mo pa nga ang noon niya Ngayon alam na niya kung bakit sinusungitan siya ng dalaga. Kapatid ko ang babaeng tinutukoy mo, binisita nila ako kahapon dito pero mamaya babalik na sina Nathan Rivera sa Maynila. Gusto mo ba silang makilala? Next time na lang. May kapatid ka palang babae hindi mo man lang sinabi sa akin, nahihiya namang sabi ni Sofia Bennett. Napayuko na lang siya sa hiya. Dahan-dahan namang inangat ni Astro ang baba ng dalaga at nang bamungan niyang tinitigan ang mapupulang labi nito. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at siniil ng halik si Sofia Bennett sa kanya lang pinakawalan ang labi ng dalaga nang marinig niyang may paparating na tao sa harap ng tindahan. Nataranta naman si Sofia Bennett kaya mabilis na nagtago si Astro sa likod ng estante. Mabuti na lang ay hindi sila nakita ni Gabriel Lopez. Napakachismoso pa naman ito. Palagi kasing tumatambay ang matanda sa kanyang tindahan at siya ang numero 1 tagahatid chismis dito sa kanilang angay. Okay ka lang ba, Iya? Namumutla ka kasi, sambit ng matanda. Okay lang po ako, Gabriel Lopez. Ano pong bibilhin mo? Kape, Iya. Yung palagi kong binibili, twin pack. Tsaka lang napahinga ng maluwag si Sofia Bennett nang umalis na ang matanda. Labas na, wala na si Gabriel Lopez. Teka, huwag ka masyadong lumapit sa akin at baka halikan mo na naman ako. Nakakainis ka, ninakaw mo yung first kiss ko. Sorry, bigla kasi akong naakyat sa mapupula mong labi, Sofia Bennett. Una pa lang kitang makita, alam ko na para sa akin ka na. Itinadhana na tayo para sa isa't isa, gustong-gusto kita Sofia Bennett, pwede bang manligaw, lakas loob na tanong ni Astro sa dalaga. Oo naman, matagal na rin kitang gusto pero ayoko lang umamin, pero kahit patay na patay ako saw, kailangan mo pa ring paghirapan matamis kung oo. Bago pa makita ng kanilang mga kapitbahay si Astro na nasa loob ng kanyang tindahan ay pinaalis na niya ito. Nang magising ang kanyang ina ay sinabi niyang siya na ang magluluto ng kanilang agahan ngayon. Gusto niya kasing ipagluto ng baon si Astro. Dali-dali namang bumalik si Sofia Bennett sa kanyang tindahan pagkatapos niyang magluto at kumain ng agahan. Iba ang aura ngayon ng dalaga, fresh na fresh at mukhang inspired. Ang ganda-ganda mo talaga aking sinta. See you later, Sofia Bennett, bulero ito o may hinanda akong baon mo. Ubusin mo yan ha tapos huwag kang masyadong maging malapit sa ibang babae. Mahirap na baka agawin ka pa nila sa akin. Don't worry, loyal ako sa'yo. Tsaka hindi naman ako magpapaagaw Huwag kaen mag-isip ng kung ano-ano dyan. Paano ba yan? Alis na ako para hindi maalat ng mga kapitbahay nila na may namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi sila nagpapansinan ni Astro kapag may kasama siya. Nais niya kasing tsaka na lang niya i-reveal ang kanilang relasyon kapag sila na. Niraspeto naman ng binata ang kanyang desisyon. Sana lang talaga ay hindi tutol ang mga magulang niya sa pag-iibigan nilang dalawa. Nang sumapit ang Sabado ay maagang nagising si Sofia Bennett. Alam ng kanyang mga magulang na may pupuntahan siya ngayon kaya sila muna ang magbabantay sa kanyang tindahan. Hindi naman siya inusisa ng kanyang ama kung saan siya pupunta. Anak, may diit ka ba ngayon? Ba't parang ayos na ayos ka? Tanong ni Isabela Cruz sa kanyang anak. Si mama talaga, wala po akong date no, pagsisinungaling ni Sofia Bennett tsaka hindi ba pwedeng mag-ayos ako para maiba naman? Sa bagay, sana magtuloy-tuloy na yan. Sayang ang ganda mo kapag hindi ka nag-aayos ng sarili mo. Ma, pa, alis na po ako. Kayo na pong bahala dito ha.
Tsaka huwag niyo pong kalimutan na bigyan ng merienda sina Clara sa ukay-ukay yan, bilin nito sa kanyang mga magulang bago sa umalis. Nang makarating siya sa unahan ay nakita niya agad si Astro na naghihintay sa kanya. Nagsalubong ang kilay niya na makita niyang may dalang sasakyan ang binata. Deka saan niya kinuha? Sa pagkakaalam ko mahirap lang siya. Napansin naman ni Astro ang nalilitong mukha ng dalaga. Bago pa sila makita ng ibang tao ay pinasok na niya si Sophia Bennett sa loob ng sasakyan niya. Nagtataka ka siguro kung saan ko kinuha to, ano? Company carton ng resort na pinagtatrabahuan ko. Hiniram ko lang, pagsisinungalin niya. Ganun ba? Pero bakit walang tatak? Ewan ko nga but don't worry hindi ko to ninakaw. Ikaw talaga, di ko naman sinabing ninakaw mo, natatawang sambit ng dalaga. By the way, ang ganda-ganda mo, nanibago nga ako kanina pagkakita ko sa'yo dahil naglagay ka ng makeup sa mukha. Thank you, ikaw din sobrang gwapo mo. Bago niya pinaandar ang sasakyan ay hinalikan niya muna ang isang kamay ng dalaga. Gustuhin man niyang halikan ang labi ni Sophia Bennett subalit ayaw naman niyang isipin ng dalaga na namimihasa na siya. Sa lake apo niya dadalhin ang dalaga at nagdala na rin siya ng mga pagkain nila tsaka gusto niya ring i-try na mag-coffee date silang dalawa doon. Sa totoo lang first time niyang mag-effort ng ganito at makipag-date sa isang babae. Kadalasan kasi sa mga babaeng kasama niya ay sa bar niya lang nakikilala kaya simula nang makilala niya si Sophia Bennett sinabi niya sa kanyang sarili na magseseryoso na siya sa buhay hindi na rin siya iinom ng marami at pupunta sa bar. Goodbye nightlife na talaga siya. Ang ganda talaga dito. Salamat Astro at dinala mo ako dito ha. Anything for you my love, deserve mo ring magpahinga at gumala. Napansin ko kasi lately na trabaho ka na lang ng trabaho kaya naisipan kong dalhin ka dito para mag-relax. Sophia Bennett maraming salamat at binigyan mo ako ng chance na manliyosaw. Oo, playboy ako dati at hindi sineseryosong mga babae, inom dito inom doon walang katapusang gala. Pero maniwala ka man sa akin, nagbago na ako, hinding-hindi kita sasaktan at ipagpapalit sa iba. I love you so much my destiny. Ngayong nalaman mo na ang past ko sana matanggap mo pa rin ako. Matamis namang nginitian ni Sophia Bennett ang binata. Tanggap kita kahit gaano pa kapangit ang past mo Astro, salamat at naging honest ka sa akin. Sa gwapo mong yan halata naman na babaero ka pero mabuti na lang at nagbago ka na. Sa araw na yun masayang nag-date ang dalawa. Naligo rin sila at pumunta sa iba't ibang pasyalan sa lugar na iyon. Marami nga silang picture ni Astro na nakasave sa cellphone niya. Ito ang unang date nila kaya para sa kanya ay sobrang memorable nito. Akala ni Sophia Bennett ay may tatago niya ang kanilang relasyon ni Astro subalit nagkamali siya. Galit na galit ang kanyang ama at ina nang malaman nilang nililigawan siya ng binata. Tutol ang mga magulang niya sa panliligaw ni Astro sa kanya. Mas boto sila sa Amerikanong manliligaw nito dahil wala raw siyang future sa binata. Mas lalo raw siyang maghihirap kapag sinagot niya si Astro. Ano bang nakainmot na gustuhan mo ang lalaking yun? Dahil ba gwapo siya? Aanhin mo naman ang magandang mukha kung wala naman siyang ipapakain sa'yo. Mag-isip ka nga, Sophia Bennett. Dapat maging praktikal ka sa buhay, hindi yung nagbubulag-bulagan ka sa lalaking yun, sermon ni Victor Cruz sa kanyang anak. Papa, may maayos namang trabaho si Astro. Tsaka malaki na naman yung kinikita ko sa negosyo ko kaya kung sakaling magpakasal kami, hindi kami maghihirap. Tutol ni Sophia Bennett. Gusto mo talagang magpakasal sa lalaking yun. Hindi ako papayag. Kawawa ka lang kapag pinakasalan mo siya dahil baka ikaw pang bumuhay sa kanya, anak. Makinig ka sa amin. Ang papa mo kaya ka namin pinagsasabihan dahil ayaw naming mapunta ka sa maling tao. Ayaw naming magsisikip kaya habang maaga pa, pigilan mo na ang nararamdaman mo sa kanya. Subalit sadyang matigas ang ulo ni Sophia Bennett. Hindi siya nakinig sa kanyang mga magulang. Mahal na mahal niya si Astro at hindi niya kayang makita ito na may mahal na iba. Saka kahit anong mangyari, ipaglalaban niya ang pagmamahal nilang dalawa. Isusugal niya ang lahat, basta mapasa kanya ang binata kahit pa itakwil siya ng mga magulang nito. Kahit ngayon lang, ayaw niyang magpadikta sa kanyang mga magulang. Kahit ngayon lang, susundin niya ang sinisigaw ng kanyang puso dahil alam niyang worth it ipaglaban si Astro. Siguro panahon na para siya naman ang magdesisyon para sa kanyang sarili. Pagod na siyang sumunod sa mga magulang niya dahil palagi na lang siyang dinidiktahan ng mga ito.
Sakal na siya at gusto na niyang magkaroon ng freedom. Pinagalitan ka ng mga magulang mo, tanong ni Astro sa dalaga. Nandito silang dalawa ngayon sa resort. Sakto lang. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibitawan. Mahal na mahal kita, Astro. Sinasagot na kita. Talaga. Girlfriend na dahat. Baka naman pipilitin namang sinapak ni Sophia Bennett ang binata. Oo nga. Gusto mo bawiin ko na lang yung sinabi ko, paghahamon pa nito kay Astro. Wala nang bawian, love. Yes, may girlfriend na ako. Sinasagot na ako ni Sophia Bennett, ibinalita naman kaagad ni Astro sa kanyang pamilya na sinagot na siya ng babaeng nililigawan niya. Nagulat naman si Astrid dahil hindi niya lubos akalain na magseseryoso pala sa babae ang kanyang anak. Kitang-kita kasi sa mga mata ni Astro na mahal niya ang nobya nito. Babae lang pala ang magpapatino sa kanyang anak. Nagpa siya sina Astrid na sa susunod na buwan ay dadalawin nila si Astro para na rin makilala at makita nila ang nobya ng kanyang anak. Sana lang talaga ay matinong babae ito. Pero may tiwala naman siya sa taste ng kanyang panganay na anak. I love you, Sophia Bennett. Magpupursigi talaga ako sa buhay para mabigyan kita ng maayos na buhay. Ikaw at ang mga magiging anak natin, masuyong sambit ng binata. I love you too, Astro. Sisigot ko pa lang, Saw, pero plano mo na agad mag-anak. Ang bilis mo naman. Mas mabilis ka pa sa kidlat saka mga anak. Talaga, ilan ba yung gusto mong maging anak? Ganon talaga, love. Sa kasalan din naman ang bagsak nating dalawa pero ikaw pa rin ang masusunod kung kailan mo gustong magpakasal, seryosong tanong ni Astro. Kaya mo ba ang 5? Mas maganda kasi kung marami tayong anak para mas lalong masaya. Tsaka kaya ko naman silang pag-aralin lahat at mabigyan ng magandang buhay. Oo naman pero dapat 3 or 4 years ang gap ng mga anak natin. Napagtanto ng dalaga na seryoso talaga si Astro sa kanya. Imagine kakasagot niya palang dito pero nagpaplano na agad ito ng future nila. Nasabi na lang niya sa kanyang sarili na kahit anong mangyari ay hindi niya papakawalan si Astro. Wala na siyang mahahanap na matured, mabait, at responsableng lalaki sa panahon ngayon. Iilan na lang ang mga seryosong lalaki, iilan na lang ang nagmamahal ng totoo at tapat kaya hindi niya sasayangin ang pagkakataon na to na makahanap siya ng lalaking matino. Wala siyang pakialam kung mahirap lamang si Astro at least madiskarte naman ito at hindi batugan. Sa kabilang banda, nang malaman ni Victor Cruz na sinagot na ni Sophia Bennett si Astro, pinagalitan niya ang kanyang anak at sinabing hiwalayan ang lalaki. Ang tigas naman ng ulo mo. Simula nang nakilala mo ang lalaking yun, hindi ka na nakikinig sa amin ng mama mo. Bad influence talaga ang hampas lupang yun. Hiwalayan mo siya ngayon din kung ayaw mong magkagulo dito sa compound, banta ni Victor Cruz sa kanyang anak. Papa naman mahal na mahal ko po si Astro. Hindi ko po siya kayang hiwalayan. Isang kedadalhin ng pagmamahal na yan sa putikan. Mas mabuti pang si Ethan Knight ang sagutin mo. Tutal bumalik na naman siya dito sa Pilipinas. May balak nga siyang pakasalan ka at dalhin sa US pa. Mahirap ba talaga sa inyo na makita akong masaya? Tsaka matagal ko nang binasted si Ethan Knight dahil wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Si Astro lang po ang gusto ko. Oo, mayaman nga si Ethan Knight pero ang layo ng ugali namin sa isa't isa. Sa tingin niyo po ba magiging masaya ako sa piling niya kapag siya ang pinili ko? Hindi dahil alam ko sa sarili ko na araw-araw akong magsisisi sa pinili kong desisyon. Ma, kahit ngayon lang, hayaan niyo ako sa gusto kong gawin. Kahit ngayon lang, dahil ayaw makinig ni Sophia Bennett sa kanya, si Astro na ang kinausap ni Victor Cruz kahit pa siguro sampalan niya ang kanyang anak ay wala pa rin siyang mapapala. Bulag na talaga siya sa pagmamahal nito sa hampas lupang yun. Kaya sobrang point siya kay Sophia Bennett sa dinami-dami ng mayayaman niyang manliligaw yun, yung pangwalang maipagmamalaki sa buhay ang pinili niya. Nang makarating siya sa tapat ng apartment ng binata ay malakas niyang kinatok ang pintuan nito. Wala na siyang pakialam kung mag-eskandalo pa siya dito. Magandang umaga po, Tatay Victor Cruz. Ano po yung atin? Magalang na tanong ni Astro sa matanda. Huwag mo akong matawag-tawag na tatay dahil hindi kita anak. Isang beses ko lang sasabihin to, Saw. Layuan mo ang anak ko, hindi kayo bagay. Kapag nabuntis mo ang anak ko, anong ipapakain mo sa kanya at sa magiging anak nyo? Yang kagapan mo.
Alam kong maliit lang po ang kinikita ko araw-araw pero hindi ko naman po hahayaan na magutom si Sophia Bennett at ang magiging anak namin. Madiskarte naman po akong tao kaya huwag po kayong mag-alala, hindi po ako magdedepende sa kanya kapag naging mag-asawa na kami. Kahit anong sabihin mo, hindi mo na mababago ang isipan ko. Ayoko. Saw, walang future ang anak ko sa iyong hampas lupa ka. Baka anakan mo lang ng maraming anak ko at iiwan mo lang din sa huli. Simula ngayon, ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito. Umalis ka na sa compound namin. Sa oras na makita kitang umaaligid sa anak ko, ipapakulong kitang hayop ka. Mariin itong wika, dahil sa lakas ng boses ni Victor Cruz, naaga nila ang atensyon ng mga kapitbahay at ng ibang mga tenant nila. Habang si Sophia Bennett naman ay iyak ng iyak sa gilid. Gusto niyang awatin ang kanyang ama subalit pinipigilan siya ng kanyang ina. Sa kabilang banda, naalarma naman ang mga bodyguards ni Astro na nagtatago lang sa labas ng compound. Nakita kasi nilang pinulot ng matandang lalaki ang isang tubo kaya mabilis pa sa 4:00 na nilapitan nila ang kanilang amo. Pinaluputan nila si Astro para hindi ito maampas ng tubo kung sakaling ihampas ito ng matanda. Nalaglag naman ang panga ni Victor Cruz nang biglang sumulpot ang mga lalaki sa harapan nilang dalawa ni Astro. Pasensya na po, boss, kung lumabas kami. Baka ano po yung mangyari sa inyo. Kapag hindi ka namin nilapitan, kabilin-bilinan po ni Mr. President sa amin na huwag po namin kayong pabayaan at kahit anong mangyari ay gagawin namin ang tungkulin naming protektahan ka, sambit ni Daniel Reyes kay Astro. Boss, Mr. President, hindi makapaniwalang tanong ni Victor Cruz. Halos mabuwal siya sa kanyang kinatatayuan nang marinig niyang, boss, ang tawag nila sa binata. Dito niya napagtanto na hindi pala mahirap si Astro at bigla siyang nagsisi sa mga pinagsasasabi niya kanina. Dahil na-booking na ako, nais kong formal na ipakilala ang sarili ko sa inyo. I am Astro Reyes, 25 years old and I graduated in business management. Kami po ang may-ari ng resort na pinagtatrabahuan ko. My love, I'm sorry kung hindi ko sinabi ang tunay kong katauhan sa'yo. Sana mapatawad mo ako. Malakas namang napasinghap si Sophia Bennett. Gigisahin niya talaga si Astro mamaya. Hindi naman siya galit sa binata at naiintindihan niya kung bakit sinikreto niya ang kanyang tunay na katauhan. Huwag niyo na akong airto si Sophia Bennett sa hilaw na Amerikano na yun. Di hamak na mas gwapo at mayaman ako sa kanya. Huwag po kayong mag-alala dahil gagawin ko pong reyna ang anak niyo sa aming palasyo. Mamahalin ko po siya ng higit pa sa buhay ko at pagsisilbihan ko po siya hanggang sa tumanda kami. Makakaasa po kayo na nasa mabuting kamay po ang anak nyo. Mahal na mahal ko po si Sophia Bennett, sir, kaya hindi ko po siya lulubayan. Malakas namang napabuntong hininga si Victor Cruz. Ano pa nga bang magagawa niya kahit anong gawin niya ay hindi rin naman siya pinapakinggan ni Sophia Bennett at Astro. Tsaka bigla siyang nahiya sa kanyang sarili. Yung nilalaylay niya ay anak pala ng bilyonaryo. Totoo talaga ang kasabihan na huwag husgahan ng isang tao sa panlabas niyang kaanyuan. Simula nang malaman ng mga magulang ni Sophia Bennett na mayaman si Astro, hindi na sila tumutol sa kanilang relasyon. Love, in-invite ka pala ni Mama at Papa na pumunta ng bahay mamaya. Wala ka bang importanteng gagawin? Wala naman, love, kaya makakapunta ako mamayang gabi sa bahay niyo. Bakit ba kasi umalis ka na sa apartment namin? Yan tuloy, hindi na tayo nagkikita araw-araw, nakasimangot na sabi nito. Pinisil naman ni Astro ang magkabilang pisngi ng dalaga bago niya hinalikan ang labi nito. Ang pangit kasing tignan, love, kung hanggang ngayon ay doon pa rin ako nakatira tapos girlfriend ko pa yung anak ng may-ari. Tsaka huwag kang mag-alala, malapit na rin tayong magkasama sa iisang bubong. Nang matapos na lahat ni Astro ang ginagawa niya ay pumunta na siya sa bahay nila Sophia Bennett. Ayos na ayos ngayon ang binata na tila may pupuntahan na party. Mapapalingon talaga lahat ng tao sa kanya lalo na't may kasama pa itong 5 bodyguards. Sa kabilang banda, inimbitahan naman ni Sophia Bennett ang kanyang kaibigan na pumunta sa bahay nila ngayon. Marami kasing pagkain na niluto ang kanyang mga magulang wala namang okasyon. Good evening po, ma'am. Sir, magalang na bati ni Astro sa mga magulang ni Sophia Bennett. Magandang gabi rin sa'yo, aking sinisinta. Oh, nandyan ka pala, Olivia Harper, gulat na sabi ng binata. Bigla kasing lumitaw sa kanyang harapan ang kaibigan ng kanyang nobya. Ah,
Nanay at tatay na lang ang itawag mo sa amin. Ay ho, halika, pasok ka. Yung mga bodyguards mo, hindi mo ba papapasukin? Tanong na rin sa binata habang pabalik-balik ang tingin nito sa labas at kay Astro. Hindi na po, doon na lang daw po sila sa labas. Nagdala po pala ako ng cake, nasabi kasi sa akin ni Sophia Bennett na paborito niyong chocolate cake na moist sa resort, kaya nagdala po ako. Nako, nag-abala ka pa, ay ho. Maraming salamat, sambit ni Isabella Cruz. Siya nga pala, ay ho, nais pala naming humingi ng tawad sa'yo. Pasensya na kung naging matapobre kami sa'yo. Sana mapatawad mo kami ng asawa ko, puno ng pagsisisi na sabi ni Victor Cruz kay Astro. Huwag po kayong mag-alala, dahil hindi naman po ako nagtanim ng galit sa inyo. At isa pa, naiintindihan ko naman po ang side nyo. Sino ba naman ang mga magulang ang nais makita ang anak na mapunta sa lalaking parang walang plano sa buhay? Pero yun nga lang, mali ang panghuhusga nyo sa akin. Pagkatapos nilang humingi ng tawad kay Astro ay kumain na sila. Kitang-kita ni Victor Cruz kung gaano kamahal ni Astro ang kanyang anak. Mabuti na lang at mabait ang nobyo ni Sophia Bennett. Medyo mabigat at masakit pa naman ang salitang binitawan niya subalit pinatawad pa rin siya ng binata. Sa gabing yun, mas lalo pa nilang nakilala ang binata. Sobrang humble pala niyang tao tapos pala biro kaya tawa sila ng tawa. Dahil may boyfriend na ang kanyang anak, hindi na rin nagparamdam pa si Ethan Knight sa kanila. Siguradong napagtanto niyang kahit anong gawin ito ay hindi siya papansinin at mamahalin ni Sophia Bennett. Tay, Nay, magpapalam po sana ako sa inyo. Gusto ko po sanang dalhin si Sophia Bennett sa Maynila. Gusto ko kasing makilala niya rin yung pamilya ko at hindi na rin sila makapaghintay na makita siya. Oo naman, ay ho, pero huwag niyong kalimutan ang bilin ko ha, Michelle anak. Huwag na huwag ka munang magpapagalaw hanggat hindi pa kayo kasal ni Astro. Baka kasi pagbalik mo may pasalubong ka na sa aming apo, kasal muna ha bago gumawa ng baby, pagpapaalala ni Isabella Cruz sa dalawa. Makakaasa po kayo, Nay. Malaki po ang respeto ko kay Sophia Bennett. Maraming salamat nga po pala at pinayagan niyo siya. Hindi na sinabi ni Astro sa kanyang mga magulang na uuwi siya ngayon ng Maynila kasama si Sophia Bennett, gusto niya kasing sorpresahin ang mga ito. Tiyak niyang mapapasigaw talaga sa gulat ang kanyang ina. Nang makarating sila sa tapat ng kanilang mansion, napansin niyang kinakabahan ang kanyang nobya kaya naman mas lalo niyang hinalikan ang noo ng dalaga. Habang papalapit sila sa pintuan ng mansion nila Astro ay siyang paglakas naman ng tibok ng puso ni Sophia Bennett, pinangunahan kasi siya ng hiya at kaba kaya mukha siyang natatain na ewan ngayon. Pero bago sila pumasok sa loob ay huminga muna siya ng malalim at iniayos niya ang kanyang facial expression. Aba, dapat plakado ang grand entrance nilang dalawa ng kanyang nobyo. Nang makarating sila sa living room ay biglang sumigaw si Astro, surprise. Umuwi na ang pinakagwapo niyong anak kasama ang kanyang pinakamamahal na nobya. Hello Daddy and Mommy. Hello Nathan Rivera, Emily Rivera at Ashton. Wala bang kiss o hug dyan? Kapwa natulala naman ang pamilya Reyes. Sinong hindi matutulala ang ganda-ganda ng girlfriend ni Astro, very Latina ang beauty. Astro, bakit di mo sinabi sa amin na iuuwi mo pala ang girlfriend mo? Hindi tuloy kami nakapaghanda ng pagkain, nang gigigil na sabi ni Astrid sa kanyang anak. Pero, ay ho, sigurado ka bang girlfriend mo talaga siya? Baka naman tinakat mo lang ang magandang dilag na to kaya sumama sayo. Mommy naman, girlfriend ko po talaga si Sophia Bennett, wika ni Ashton na hindi naniniwala. Ayaw nyo talagang maniwala ha? Pues, bibigyan ko kayo ng magandang show ngayon. Love, pakis nga, bulong ni Astro sa kanyang nobya. Sa harap ng pamilya, hinalikan niya si Sophia Bennett. Nang pakawalan niya ang labi ng kanyang nobya ay taas noo siyang hinarap ang mga kapatid niya. Akala siguro nila ay nagbibiro lang siya ngayon subalit hindi. Totoong girlfriend niya talaga si Sophia Bennett at hindi niya ito binayaran para magpanggap, never niyang gagawin yun. Magandang umaga po sa inyong lahat, nahihiya na bati ni Sophia Bennett sa pamilya ni Astro. Dali namang tumayo si Astrid at nilapitan ang dalaga. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at niyakap niya agad si Sophia Bennett kaya nagulat ang dalaga sa kanyang ginawa. Pasensya na, Iya, kung nagulat kita. Halika, maupo tayo doon, ang ganda-ganda mo. Mabuti na lang at napikot ka ng anak ko, nakakagulat naman ang si Astro.
Pumunta siya ng bukid doon ng single tapos uuwi taken na. Aba Matin, wika ni Astrid. Siyempre ako pa, anak mo kaya ako. Attention everyone, si Sophia Bennett nga pala ang babaeng mahal ko at magiging asawa ko. Love, ito naman ang mga magulang ko, si Daddy Pangit at si Mommy Josa. Tapos ito mga kapatid ko, si Nathan Rivera, Emily Rivera at Ashton. Triplets kaming tatlo ni Emily Rivera at Nathan Rivera. Nalaglag naman ang panga ni Sophia Bennett sa kanyang nalaman. Alam niyang kapatid niya ang mga ito subalit hindi niya alam na triplets pala sila, nakalimutan sigurong sabihin sa kanya ni Astro. Welcome to the family, hiha. Stay here. Kaya pala bukang bibig ka palagi ng anak ko dahil sobrang ganda mo, ngayon alam ko na kung bakit siya baliw na baliw sa'yo, sambit ni Robert Carter sa dalaga. Hindi lang maganda, Daddy, kundi mabait, masipag at madiskarte pa, pagmamalaki ni Astro sa kanyang nobya. Nako, Sophia Bennett, sigurado ka ba sa desisyon mo sa buhay? Habang maaga pa, iwan mo na raw si kuya hanggat hindi pa kayo kasal, sambit ni Emily Rivera sa dalaga. Kung nakakamatay lang ang tingin baka kanina pa nakabulagta sa sahig si Emily Rivera, ang babaeng ito talaga wala man lang moral support. Siguradong sigurado ako sa kuya mo, Emily Rivera. Mahal na mahal ko siya at hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Cheesy mang pakinggan pero yun talaga yung totoo, napangiti naman si Astrid sa kanyang narinig. Ganyan na ganyan din kasi silang dalawa ni Robert Carter noon. Labis ang sayang nararamdaman niya sa kanyang anak dahil sa wakas nakahanap din ito ng babaeng mahal na mahal siya. Dahil malapit ng mananghalian nag-order na lang sila ng pagkain sa restaurant ng kanyang kaibigan. Masaya at sobrang funny ang pamilya ni Astro kaya nag-enjoy talaga si Sophia Bennett na kausap ang mga ito. Mabait at sweet din sa kanya ang mga ito kaya biglang nawala ang hiya at kabang nararamdaman niya kanina. Dahil isang linggo silang mananatili sa Maynila ay inaya siya ni Emily Rivera at Astrid na mag-shopping sila sa susunod na araw. Mabuti na lang din at may dala siyang ATM dahil kung hindi makakahiram pa siya ng pera sa kanyang nobyo. Anak, balita ko magpapagawa ka na raw ng mansion sa bukid nun, mahinang tanong ni Robert Carter sa kanyang anak. Oo, Daddy. Gusto ko kasi ready na ang lahat pagkatapos ng kasal namin ni Sophia Bennett. Ganyan dapat, always ready. Good job anak, puri ni Marcos. Makalipas ang ilang buwan ay naisipan nilang dalawa ni Sophia Bennett na magpakasal na at bumuo ng pamilya. Tutal nasa tamang edad na sila at stable na sila pareho. Mabilis naman agad na buntis si Sophia Bennett, made in Paris pa nga ito dahil bunga ito ng kanilang honeymoon sa Paris. Maisla ng pagbubuntis ng kanyang asawa kaya naisipan niyang mag-work from home na lang muna. Love, nagugutom ako, gusto ko ng kanin na kulay blue, request ni Sophia Bennett sa kanyang asawa. Nanlaki naman ang dalawang mata ni Astro, gusto niyang sabihin kay Sophia Bennett na walang kanin na kulay blue subalit baka masigawan na naman siya ng kanyang asawa kaya hindi na lamang siya nagsalita pa. Love, kung wala akong mahanap na kulay blue, okay lang ba yung normal na kanin ang ibibigay ko sa'yo? Anong wala? Meron yan. Bubuntisin mo ako tapos hindi mo naman palang kayang ibigay yung cravings ko. Sa susunod hindi ka na makakaulit. Ito naman, nagbibiro lang ako, love. O siya, dyan ka na muna at ako'y magluluto pa ng kanin na kulay blue. Pagdating niya ng kusina ay naghanap agad siya ng food coloring na isipan niyang lagyan na lang ng food coloring ang kanin na lulutuin niya ngayon. Buhay nga naman, kung hindi siya susenjita ng kanyang asawa inuutusan naman siyang maghanap at gumawa ng mga weird na cravings nito. Hindi naman sa nagrereklamo siya pero bakit ganun? Hindi na sweet si Sophia Bennett sa kanya tapos ayaw pa siya nitong katabi matulog kaya tuloy lugmok na lugmok siya ngayon. Ito na ang request ng buntis kong asawa, nakangiting sambit ni Astro nang ailapag niya sa center table ang kanin na kulay blue ni Sophia Bennett. Wow, you're the best talaga love. Thank you so much. Astro, I love you. Pasensya na kung palagi kitang pinagdidiskitahan at inaalipin ha. Don't worry, dahil kapag nanganak ako magiging alipin ka pa rin. Love naman danogo mo na naman ako Pasalamat ka kahit ganyan ka mahal na mahal pa rin kita. Kiss mo naman ako, love, miss ko na yan lamang ni Astro sa kanya. Sige na nga, kawawa ka naman. Nang isilang ni Sophia Bennett ang kambal nilang anak ni Astro ay mas lalong naging maingay ang kanilang mansion.
Kambal na lalaki ang kanilang anak at kamukhang kamukha ito ng kanyang asawa. Siya nga yung nagbuntis pero sa asawa niya nagmana. Since abala siya sa pagbabantay sa kambal, nag-hire na lang ng 3 kasambahay si Astro. Wala na kasi siyang time na magluto, maglaba at maglinis sa kanilang mansion dahil ang buong atensyon niya ay nasa kanilang anak na. Good evening, my beautiful wife, I'm home. Nasaan na ba yung 2 pasaway? Tanong ni Astro pagkatapos niyang halikan ang kanyang asawa. Nasaan pa nga ba, Eddie? Nagtatago na naman. Kanina ka pa nila inaabangan, hanapin mo na at mukhang nabubuo na sila sa pinagtataguan nila. Ganito palagi ang kanilang routine. Pagdating niya sa kanilang mansion ay hahanapin niya si Lucas at Silas, pagkatapos ay manunod na silang 3 ng paborito nilang Paw Patrol. Nasaan na naman kaya ang mga kong anak? Alam ko na, bago pa sila mahuli ng kanilang daddy ay lumabas na ang kambal sa likod ng cabinet. Huli ka, daddy. We miss you po. Si mommy po ay happy na naman dahil umuwi na ang kanyang gwapong asawa, wika ni Lucas habang buhat-buhat siya ng kanyang ama. Ikaw talaga baby, inaasar mo na naman si mommy mo. Hindi nyo ba pinapasakit ang ulo ni mommy? Behave ba kayo today? Sunod-sunod na tanong ni Astro sa dalawa. Syempre, daddy, mahirap galitin ang dragon si bossing. Ay joke po si mommy pala, sambit ni Silas sabay kamot sa kanyang ulo. Napailing na lang din si Sophia Bennett sa kanyang pwesto. Itong kambal nilang anak parang mga babae, sobrang dull-dull at sobrang hyper, parang hindi napapagod kaya minsan pinapagalitan niya ang mga ito. Hindi na rin kasi sila sumoob kumuha pa ng yaya. Paano ba naman kasi pag may bago silang yaya ay tinatakot at kinukulit ng mga bata, pero after nilang pagtripan ng mga ito ay nagsosorry naman sila. I love you, mommy. Pasensya na po kung makulit kaming dalawa ni kuya. Hindi ka pagalit ngayon mommy, kasi kung hindi may favor sana ako sa'yo nak. Gustong sambit ni Lucas sa kanyang ina. Ano bang favor mo sa akin anak? Malambing na tanong naman ni Sophia Bennett. Gusto ko po na doon ka po matulog sa kwarto namin ni kuya, mommy. I'm scared po kasi baka bigla akong kainin ng mumo kapag mahimbing ang tulog ko. Kapag kinain ako ng mumo wala ka ng gwapo at sweet na anak. Sige na mommy, malaki na yan si daddy kaya hindi na niya kailangan pa ng katabi. Mahinang natawa si Sophia Bennett, binuhat niya si Lucas at pinaupo sa kanyang kandanggan habang si Silas naman ay nasa kanyang daddy. Mag-promise muna kayong dalawa sa akin na hindi niyo papasakitin ang ulo ko. Promise mommy, magpapakabait na po kami, sambit ni Lucas at binugbog niya ng halik ang buong mukha ni Sophia Bennett. Hinalikan din ni Silas ang kanyang ina at niyakap niya rin ito. Habang nilalamang ng kambal ang kanilang ina ay dahan-dahan nang umalis si Astro sa tabi nila at pumunta sa garahe. May binili pala siyang pasalubong para sa kanyang pamilya. Nakalimutan niya lang itong dalhin kanina. Nang buksan na niya ang likod ng kanyang sasakyan ay kinuha na niya ang 2 malaking eco bag na naglalaman ng laruan at ang isa naman ay mga pagkain. Surprise! May pasalubong na naman si daddy sa inyo, love. Flowers for you. I love you so much, asawa ko. Thank you for being a good mother and wife to us. I love you too, asawa ko. Ang taray, parang teenager lang ang peg. Pero salamat dito, araw-araw mo talaga akong pinapakilig. Thank you, daddy. May new toys na naman kami ni Lucas. Dahil marami na naman kaming toys, i-donate na namin yung ibang laruan namin sa bahay ampunan, tapos next birthday namin ni Kambal, gusto namin doon kami mag-celebrate sa bahay ampunan. Na-miss kasi naming kalaro ang mga bata doon, sambit ni Silas. You're always welcome, anak. Don't worry, sa susunod na linggo dadalawin natin sila. Ganyan dapat, maging mabait at generous kayong dalawa sa iba. Always share your blessings at ayokong magdadamot kayo sa iba. Maliwanag ba? Always choose to be kind no matter what happens. Yes naman, daddy. Palaging pinapaalala ni Astro na maging mabait sila palagi at huwag maging matapobre. Bilang isang magulang, gagawin nila ang lahat para mag-guide ng tama ang kanilang anak. Hindi nila ito tolerate ang mga maling gawain nila dahil baka maging habit nila ang mga ito. Mabuti na lang at kapag pinagsasabihan ng dalawa ay nakikinig sila. Good morning, my love, baka malate ako ng pag-uwi mamaya ha. Huwag mo na akong hintayin o baka mapuyat ka pa. Sambit ni Astro habang yakap niya patalikod ang kanyang asawa. Good morning, love. Basta huwag masyadong magbabad sa trabaho ha. Aalis ka na ba agad pagkatapos mong kumain o hihintayin mo pa ang kambal na magising?
Hihintayin ko muna silang magising, love. Alam mo na, baka biglang magwala ang dalawa kapag hindi ako nagpaalam sa kanila, ayoko namang ma-stress ka. Nang magising ang kambal ay dali-dali silang pumunta sa kusina, agad nilang niyakap si Sofia Bennett at Astro. Nang makita nila ang dalawa, kumislap ang mga mata ni Lucas at Silas na makita nilang may fried chicken sa ibabaw ng lamesa. The best ka talaga, Mommy, ang ganda-ganda mo nga tapos mabait ka pa at saka generous pero strict nga lang. Pero okay lang, I love you so much po, malambing na sambit ni Lucas sa kanyang ina. Nako, bulero ka talaga, manang-mana ka sa daddy mo. I love you to, kambal. Kain na tayo dahil papasok pa ang daddy nyo sa trabaho. Pagkatapos kumain ay agad namang umalis si Astro, imbis na sa kanilang kumpanya siya pumunta ay sa butik siya dumiretso. Bukas na kasi ang wedding anniversary nila ni Sofia Bennett kaya nais niyang sorpresahin ito, gusto niya kasing siya ang pipili ng dress na susuotan ng kanyang asawa sa araw ng kanilang anniversary. Pagkatapos niyang pumili ng dress ay pumunta na siya sa restaurant para i-meet ang event coordinator na ni-recommend ni Ara sa kanya. Gusto niya kasing bongga ang kanilang wedding anniversary ni Sofia Bennett kaya talagang pinaghandaan niya ito. Mommy, what time po ba uuwi si Daddy? Tanong ni Silas. Mamaya, tanong ni Silas. Hindi ko alam pero sinabi niya na late daw siyang uuwi ngayon kaya mamaya huwag na natin siyang hintayin. Alam niyo na, baka marami na naman ang ginagawa si Daddy niyo sa kanyang opisina. Okay po, Mommy. Pagkatapos kumain at naglarong konti ay pinatulog na ni Sofia Bennett ang kanyang mga anak. Hindi pa siya inaantok kaya hinintay na lang niya si Astro subalit mag-aalas alauna na lang ng madaling araw hindi pa rin nakakauwi ang kanyang asawa kaya nabahala na siya. Tinext niya si Astro subalit hindi ito nagre-reply sa kanya, tinawagan niya ito ngunit cannot be reached ang number niya. Nang makita niyang online ang secretary ni Astro ay mabilis siyang nagchat dito. Tinanong niya kung nasa opisina pa ba ang kanyang asawa subalit nagulantang siya sa sagot nito, hindi raw ito pumasok buong maghapon. Astro, malilintikan ka talaga sa akin kapag nalaman kong may babae ka. Nanggigigil na sabi ni Sofia Bennett. Kuya, mukhang pangit ang gising ni Mommy kasi umaga pala mainit na ang ulo niya, bulong ni Lucas sa kanyang kambal. Hinaan mo yung boses mo at baka marinig ka ni Mommy, but wait, where's Daddy? Ang daddy niyo sumakabilang bahay na, hindi siya umuwi kagabi. Ang lalaking yun ang sarap tirisin. Si Mommy high blood na naman dahil hindi umuwi si Daddy, wika ni Lucas na siyang ikinalaki ng mata ni Silas. Sa kabilang banda, puyat at pagod si Astro nang siya'y magising, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa hotel ng kaibigan niya. Bigla siyang naalarma na makita niyang umaga na pala, dali-dali siyang bumangon at kinuha ang mga gamit niya sa bedside table. Hindi na nga siya naghilamos at nagmumag, basta-basta na lang siyang lumabas ng hotel at pumunta sa parking lot. Napa off the cross na lang si Astro nang marating niya ang kanilang mansion. Pagbukas niya pa lang ng pinto ay sinalubong na agad siya ng lumilipad na unan. Wow, Mommy, 3 points, sigaw ni Lucas na makita niyang nataman ng unan ang mukha ng kanyang ama. Love, magpapaliwanag ako pero bago akong magpaliwanag pakis nga sa kambal kong anak at sa asawa kong maganda. Wala kang kiss sa amin kasi hindi ka umuwi kagabi, sambit ni Silas sa kanyang ama. Grabe ka naman makatingin sa akin, wala akong babae. Kahit paamoyin mo ako. Tanungin mo si Richard kung saan ako natulog kagabi. Inamoy naman siya ni Sofia Bennett at nakahinga siya ng maluwag na makita niyang nagbago na ang ekspresyon ng kanyang asawa. Para hindi mag-over lalo ang kanyang asawa ay pinaliwanag niya kung nasaan siya kagabi at kung sino ang kasama niya. Siyempre, hindi niya sinabi ang buong detalye dahil baka masira pa ang plano niya mamaya. Sa susunod, huwag mong kalimutan na i-update ako kung hindi ka makakauwi, pinag-alala mo ako masyado. Akala ko nga sumakabilang bahay ka na. Tara na nga sa kusina at kumain na tayo. I'm sorry, love, bati na tayo ha. Tsaka anong sinasabi mong sumakabilang bahay? I will never do that, kayo lang ang uuwian ko at wala nang iba. Nagtaka naman si Sofia Bennett na makita niyang may puting bestide sa ibabaw ng kama nila ni Astro, sumili ang ite sa kanyang lan nang mabasa niya ang sulat na nakapatong sa dress. Pagkatapos niyang magbihis ay nagayos na lang siya ng konti at lumabas na sa kanyang silid, nagulat siya na makitang pati ang kambal ay ayos na ayos din animoy may pupuntahan silang formal party ngayon.
Tara na, love. Oops, bawal magtanong kung saan tayo pupunta. Ikaw talaga, Astro, ang dami mong alam, sambit ni Sophia Bennett sa kanyang asawa. Nang makarating sila sa hotel ay nilagyan na ni Astro ng piring si Sophia Bennett. Nang bumukas ang pintuan ng hall ay dinala niya ang kanyang asawa sa gitna. Surprise, love. Kaya hindi ako nakauwi kagabi dahil tumulong ako sa pagdedesisyon paligid. Naiyak pa siya na makita ang kanyang buong pamilya at mga kaibigan nilang dalawa ni Astro. Happy anniversary, mahal ko. I love you so much. Sobrang na-appreciate ko ang effort mo. You really never fail me with your unending surprises. Ang sarap mong magmahal, Astro. I hope our marriage will last forever. Si Mommy happy na ulit. Parang kanina lang mainit ang ulo pero ngayon kilig na kilig na. Ang galing talaga ni Daddy. Napaamo na naman niya ang dragon sa mansion namin. Joke lang po. Peace po Mommy. Happy anniversary po sa inyo ni Daddy. Masayang wika ni Lucas sa backup sa mga magulang niya. Happy anniversary po Mommy and Daddy. Sana po huwag kayong magsawa sa isa't isa. Thank you for being a good parents to us. Sambit naman ni Silas bago niya niyakap ang kanyang mga magulang. Sa araw na iyon, masayang ipinagdiwang nina Astro at Sophia Bennett ang kanilang wedding anniversary kasama ang mga mahal nila sa buhay. Wakas.